pwede kong pag-usapan to yung itong topic na to for another hour. Kasi talaga nakakadismaya po. No? Kaya po, diba nag-komentaryo dito tayo tungkol dito kahapon and in-upload po natin yung video. So, syempre, as expected, binanatan natin yung mga paid social media influencers, yung mga utak mercenaryo. Kasi technically, di naman masama kung, iba, ginagawa negosyo. Kunwari, influencer ka, meron ka sigurong 500,000 followers, 1 million. Diba? Nag-endorse sila ng produkto. Eh kung hindi naman sila journalist, okay lang yun, di ba? Pero syempre, dapat meron ding standards of decency, kahit pa paano may honor code yan. Kunwari, pag binayaran ka para manira ka ng tao, kunwari, sa konteksto ng isang election campaign, binayaran ka ng isang kandidato para isuka o i-promote yung kanyang mga kasinungalingan at manira ng ibang tao, teka, di ba? Hindi pwede pera-pera lang yung usapan. Hindi yung kinukondena natin. At alam niyo po ba, hindi lang ito nangyayari sa sa social media. Rather din talaga sa hanay natin dito sa media. Ito talagang mas mas nakakasuka actually. Kasi supposedly sa media, merong honor code, no? Meron kadalang code of ethics. Pero marami rin tayong colleagues na mercenaryo din yung galawan, no? Yung tipong mag-interview ng isang guest, bayad pala, di ba? Gawain din ng iba yan, Kaya mag-iingat kayo. Minsan, di ba, nakakapanood kayo isang television talk show, no? Gugulat kayo, hanapin nyo, teka, ano bang news value nitong topic na ito? Bakit ba ito yung kinakausap ng isang anchor, for instance? Isa mapapaisip kayo, wala naman sa balita yung pinag-uusapan, pero binasusulpot siguro isang senador, isang kongresista, baka naman kasi bayad, no? O kaya, baka dalang may papataas ng profile yung politiko, kaya gusto niya, makita siya sa isang legit news platform. So mag-ingat kayo sa ganon. Nangyayari yan. Now, this is not meant to demonize the media industry. Dahil pag binilang niyo po talaga, kunwari, headcount tayo, tihamak na mas marami pa rin pong matitino dito sa hanay ng mga mainstream media kumpara po dun sa mga tinatawag na bad eggs o kaya mga mercenaryo. Ang sinasabi ko lang sa inyo, merong mga mercenaryo. Kaya mag-iingat kayo. Diba? Kasi nga, kung susundin talaga natin yung ating ethical standards dito sa journalism, hindi ka pwede mag-endorse. Diba? For instance dito, o kung makikita nyo, walang endorsement dito sa ating So, syempre, facts first na to, no? Kaya minsan, pag may mga lumalapit sa akin, kunwari, pwede po magpa-endorse na ganito, ganyan-ganyan. Hindi pwede. Diba? So, pag pag journalist, bawal. No? Kaya nga, natatawa ako rin sa comment ng ibang mga, di ba, nag-post ako ng komentaryo against mercenary social media influencers. May mga nagko-comment ng mga galit sa akin. Sinasabi, kinakausap mo ba yung sarili mo? Una ka, di ba? So, yung mga character assassination pa na binabanggit, no? Well, they do not know what they're talking about, honestly. And I hope they're happy in their ignorance, no? And ganun talaga Basta alam ko, ako yung tama rito. Sila yung mali, ba? Sorry to say it. Kasi hindi naman tayo may sumusulpot na pangalan dito, no? Totoo yun, mercenary yun. Kino-confirm ko. May mga sumusulpot na pangalan. Okay. Anyway, yun nga po, tomorrow, aabot pa, no? Salamat sa mga nagpadala ng videos para dun sa susunod na episode natin ng Facts Natics Unite. Alam niyo po, every Friday yun, no? So, as I mentioned a few days ago, magpadala po kayo ng video kung ano po yung opinion nyo tungkol dun sa balita na yung Office of the Vice President na ubos or ginastos yung 125 million confidential fund noong late 2022 in 11 days. Sino nga kaya o sino-sino yung mga media personalities na tinutukoy ni Christian Esguerra dito? Madalas ko rin makita ito nanonood ako noong minsang programa, biglang susulpot lalo na yung mga re-electionist, yung mga tatakbo ngayong 2025. Talaga namang bigla na lang susulpot at talagang parang ingat na ingat yung mga tanong ng mga anchor, talagang very friendly yung mga questions. So yun, isa nga kaya si Katunding sa tinutukoy dito ni Christian Esguerra, or malikot lang ang aking imahinasyon.